RX5. Ang kanyang pang ilalim makalampag, pero chinik na namin yung mga pag ilalim naman, wala siyang sira. Lagi dito sa kaliwa ang makalampag at ramdam sa steering wheel niya, ang kalampag niya. Ngayon mga boss, ang ginawa namin, ibinaba namin ang rack and pinion. Sa hinala ko, baka dito po sa shafting ang may problema, kasi tinanggal namin to mga boss, ang kanyang shafting kinalawang na. Ngayon ang gagawin po natin, tatanggalin natin tong loob, titingnan natin kung kaya linisan ito, kasi kinalawang nga, kasi wala namang kalug doon sa kanan, na dito sa may busing niya wala namang kalug. Ang naramdaman lang po ng may-ari dito sa kaliwa lang laging kumakalampag, kala mo may maluluwag na tornilyo. So ang gagawin natin mga boss, tatanggalin natin tong shafting para ma-check po natin kung kaya pa ba i-adjust ito para sumikip. Kakalasin natin ito para malinisan po natin itong loob, kasi sobrang kalawang na po. Ito na po yung kalawang na natanggal natin nung hinugasan mga boss to. Bala ko sana alisin itong shafting na to, itong pinaka worm ng steering, kaso wala po tayo special tools nito, baka masira pag sininsil po ito. Kaya ginawa lang na mga boss, hugasan na lang po natin ito yan, para maalis yung kalawang. Kasi isa sa dahilan po to kung bakit umingay po yung ito po yung umingay sa kanya. Kunting lubak, maingay, kumakalampag. So ang dami na po natin na natanggal na kalawang. Kailangan maalis po natin itong kalawang na ito bago natin lagyan ng grasa ulit. Lalagyan natin ng grasa dito sa loob. Kasi ito ang isa sa sira nito mga boss, pag kumakalog ito dito. Kaya kapag kumalog ito, masyadong maingay po sa kalampag po ito. Kasi ito po yung nag-iipit dito sa shafting. Yan.
Kaya i-adjust na lang po natin ito para ito hindi kumalog. Basahan na po natin. Ito. Tapos ito. Medyo damihan na natin kasi ang grasa nito dati tuyo na. Tapos ilagay po natin to. Ayan. Tapos may goma po rito. Ito mga boss, yung tinanggal ko, hindi grasa po nakalagay dito. Langis. Kaya kasi dito walang spring. Yung ibang sasakyan mayroong spring po rito para po lumalaban doon dito sa shafting para itutulak po ito. Pero ito nakita ko mga boss, wala siyang grasa nakalagay dito. Langis po nakalagay. Bukan po natin langis. Langis din po ilalagay natin. Tapos may ano siya, washer. So nakagat po. Yun. Kaya siguro may mga o-ring para hindi po tumagas yung langis. Yan. Sunod natin to. Dagdagan pa natin ng langis. Baka para yan, para lumakas yung pressure niya. So ito. Ay, lumalabas. Bawasan natin. Tutik. Pound 17 man. Lalagyan natin silicone po ito para hindi po siya mag-leak yung langis.
Natapos na po natin ito. At dito mga boss, wala po tayong pinalitan na parts. So ang ginawa lang po natin, nilinis lang po, tapos dinarasahan lang natin. So ngayon okay na po ito. At iti-testing po natin to, ikakabit na kung may kalampag pa, kung kakalampag pa ba itong sa ginawa natin. So subukan po natin kung mawawala yung kalampag. So ito na po, okay na po ito. Natapos na natin yung ginawa, at yung ginawa natin okay naman, at nawala po ang ingay sa ilalim niya, at wala na pong kalampag. So yung ginawa po natin, wala po tayo pinalitan ng parts, at nilinis lang po natin ang kanyang rack and pinion, at umuki naman. So yun na po, okay na po siya.